Okay, goodie guys, no? It's 52 error ang gagawin natin ngayon. So, nandito kami ngayon guys sa San Luis, Batangas, no? From Santa Rosa. Nagbiyahe tayo guys ng San Luis, Batangas, no? Para mag-repair upon request ng ating customer, no? So, pwede naman kami guys sa mga malayong area. Kung kaya naman i-shoulder ng customer namin yung transportation namin, no? Toll and gasoline. Pwede naman namin sila i-home service, no? So, pwede nyong dalhin sa amin guys kung hindi nyo kaya yung transportation i-shoulder. Pwede namin i-repair yan sa shop. Pwede nyo ipadala sa LBC, no? Or GNT para ma-repair natin yung board nyo, no? So, yun. So, dalawa lang naman kasi ang option nyo dyan pagka it's 52, either ipa-repair nyo yung board or bibili kayo ng bagong board, no? So, 9,500 po guys yung bagong board nyan pagka bumili kayo. 8,000 to 9,500 guys ang presyo nyan. So, yun. So, ito nga guys, sinimulan na namin siya i-repair, no? So, yung H52 error naman guys is repairable naman siya, no? So, tulad sa ginagawa natin dati, o-operahan ulit natin yung likod na to, no? Yung portion na to. Kasi nandito lagi yan guys ang problema. Ayan. So, same pa rin guys yung issue ng mga ganitong washing. Lagi yung talaga naka-flag, no? Simula nung binili nila, lagi nilang sinasaksak doon sa saksakan, no? Kaya, after ilang years, ito yung result niya, no? H52 error kasi nga, umiinit na yung mga electronics dahil lagi lang nakasaksak, no? So, dapat, ang mga washing machine nyo guys, i-unplug nyo after nyo gamitin. Kasi meron niyang power storage sa loob pa rin. Kapag nagkaroon ng power surge yan, fluctuation, so nasisira. Kaya minsan nagugulat na lang kayo yung washing machine nyo, ginamit nyo kahapon, kinabukasan, gamitin nyo, hindi na nag-on. Kasi nga, natamaan siya ng fluctuation. So, yun. So, ito, no, operahan natin, no. So pang ilang repair na natin, no. So, marami na kaming na-repair nito, no, mga H52 error, no. So, madali lang naman to siya, guys, i-repair. At tinuturo naman na natin yung pag-repair nito, no. So, sa mga technician, kayang-kaya na nila ito. Pero mahirap ito, guys, sa DIY, no. Kung wala kayong experience sa mga hinang-hinang, no, sa electronics background, medyo hindi nyo kaya gawin to, no. So, kung may electronics background kayo, madali lang ito, no? So, tulad nito guys, ayan. Sunog na sunog yung portion na yan, ayan, no. So, dalawa lang ang gina-check natin dyan, no. Yung regulator, yung sa likod ng regulator at saka yung resistor, yun naman yan lagi yung mayroong sunog dyan. Kasi sila yung tinatamaan lagi ng init, no. Kaya natutunaw yung silicone ng area na yan, kaya nagkaroon siya ng shortage, no. So, ang gawin lang naman natin dyan, palitan natin ng resistor. So, yan. So, ito nga, tinitesting na natin, guys. So, i-tester natin yung mga resistors na bumaba na. So, ang sukat ng resistor, guys, is 204 yan, no. 200K, no. Ayan. So, ito yung mga area na yan. So, gawin namin dyan, papalitan natin yan, no. Para mawala yung H52 error dyan, no. Ayan. So, yun. So, sa mga gusto magpa-service sa amin, no, message lang kayo sa aming Facebook page, Norche Repair Shop, o nandyan sa description ng aming cellphone number. Pwede nyo kami makontak dyan. So, ayan. So, after natin mahinang, guys, i-fix natin at i-testing na natin to, no. So, yan. After mahinang, testing na natin. So, yun. On natin. Ayan. Start natin. Okay? Ayan. So, wala nang error, guys, no. So, yan, no. Ayan. Good na. So, wala nang error na lumalabas. So, yun, no? So, okay na ito, guys. Thank you.